Isang magandang hapon sa ating lahat. Amen. Praise God. Isang magandang hapon sa ating lahat. Sabihin mo nga, mas maganda ka pa sa hapon. Ayan. At sa lahat ng nasa online natin ngayon, isang magandang hapon din po sa inyo. At ngayon po, nasa pangatlong week na tayo, series na tayo ng ating month ng August, walang iba kundi ang The Resistance. Sabihin mo nga sa katabi mo, welcome sa ating pangatlong week. Ayan. So alam nyo ba, merong nakaka-amaze sa topic na to eh. Kasi kung titignan mo, The Resistance at ang ginamit nating verse dyan ay mula sa Romans 12 verse 2. Diba? So anong sabi doon sa Romans 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world. Amen? And kung mapapansin nyo, kung titingin kayo doon, merong nakalagay doon, oh, ghost. Tingnan nyo. Meron nakalagay doon, oh, ghost. Kasi nga, August ngayon, di ba? So, medyo pina-arte lang nila ng konti, oh, ghost. At ang verse din na ginamit doon ng turning point ay Romans 12 verse 2. Sabi ko, wow, amazing. Di ba? Kasi sa month ng August, sa month ng August, nagkatapat na yung topic na nilalakaran natin ngayon ay mula sa Romans 12 verse 2 at the same time, sa turning point mula din sa Romans 12:2. So, ibig sabihin, merong gustong ituro sa atin sa mga oras na to. Bilang isang church, merong gustong ipaalam sa atin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen? Tanungin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. At nalaman ko, sa work ko, sabi nung kasama kong nurse doon sa work ko, sabi niya, August ngayon, no? So, ghost month pala ngayon. Sabi ko, ay, meron palang ganun. Ang akala ko, November yon. So, November kasi Halloween, di ba? Sabi, August daw is ghost month. And sabi nila, marami daw hunger ghost. Tignan mo ngayong katabi mo kung gutom yan na ghost. Okay. Marami daw hunger ghost ngayon. At meron daw ibang mga probinsya pa na parang alam mo yon, naging routine na nila or naging ritual na nila na nag-o-offer sila ng mga offerings para sa mga taong namatay na. Pero syempre tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala doon. Amen? Ayan. Pero ngayong hapong ito, excited na ba kayo sa kung ano yung message ng Lord sa atin? Ayan. So, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mo ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Lord, na ibinigay mo sa amin upang kami makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Lord, na patuloy na ikaw ang siyang manguna, patuloy na ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. Ikaw ang siyang bumasag, Panginoon. At ngayong hapong ito, Lord, anumang nais mong iparating sa amin, sa buhay ng bawat isa sa amin, hindi lang namin ito basta marinig, oh God. Tulungan mo kami na ma-apply namin ito sa pang-araw-araw namin ginagawa. And Lord, patuloy na ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa hapong ito, sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. So welcome po, The Resistance. So sino dito nandito nung week 1? Ano yung topic natin nung week 1? Do not love the world. Week 2, God's Ambassador. At ngayon, welcome sa ating week 3. At ang ating pag-uusapan ay, pakibaba, you are chosen. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are chosen. Lakasan mo tapos diinan mo, you are chosen. Ayan. At ngayon, dahil nga you are chosen, meron akong tanong. Sige, pakibaba ang tanong natin. Sabi dyan sa tanong natin, sino narito naranasan mong piliin? Sino dito naranasan mong piliin? Isang amen nga dyan. Sino naman dito ang naranasan mong hindi piliin? Parang
Tapos, akala mo lang pinili, hindi pala. Di ba? So, bakit parang pantay lang yung pinili tsaka hindi pinili? So, gusto ko taas ang kamay lahat ng pinili. Woo! Ang kaunti. So, ang nakikita ko mga pinili, yung mga nanay, mga tatay, syempre, matik na yan. Amen? Okay, taas ang kamay, lahat ng hindi pinili. Ako yan! Yung mga online natin dyan, pwede kayong mag-hands up din dyan. Okay, so tignan natin. So, asan yung isang mic natin? Tanungin nga natin si Kuya Randy. Kuya Randy, anong pakiramdam ng pinili? Yee! Ayan. Ayan. Masaya. Masaya. Parang hindi naman masaya. Okay. So, kanina umaga nagtanong din ako. Ganun din sagot nila. Siyempre, pag ikaw ba naman pinili, masaya ka, di ba? So, sa mga hindi naman pinili, sino dito hindi? Si Alan kasi alam ko walang pumili dito eh. Grabe. Alan, ikaw, anong pakiramdam ng hindi pinili? Sakto lang, sanayan lang yan. 'Di ba? So, alam nyo, dito sa mundong ito, ganyan yung kalakaran. 'Di ba? Pagdating sa school, halos lahat dito kabataan, amen? Naranasan nyo yon, may groupings. Grouping, sige, sabi ng teacher, pumili kayo ng mga kagrupo nyo. Group ng 5. Nag-groupings na sila. Usually, ang mga pinipili nilang kagrupo, yung may ambag. Amen? Kung ikaw, ganda lang ang bag mo, baka walang pumili sa'yo. Diba? Usually, pag groupings na yan, pipili sila. Siyempre, kukunin nila yung matalino, yung masipag. Amen? So, sino dito yung mga estudyante na lagi kayong pinipili para maging kagrupo? Or kabaliktaran, ayaw kayong kagrupo kasi alam nilang pabuhat. O kaya sa mga laro, sa ML, grupo-grupo din ba yan? Sa ML, Dota before. Di ba? Siyempre, ang gusto nyong mga kasama dyan, yung mga magagaling. Di ba? Ayaw nyong kasama yung mula umpisa hanggang dulo, binuhat nyo. Di ba? At ganun din pagdating sa pag nag-apply ka ng trabaho. Di ba? So, kung may experience sa walang experience, anong mas kukunin na tingin nyo? May experience. Actually, tinanong ko rin si Glenn kanina. Kasi si Glenn is siya yung nag-i-interview, di ba? So, tinanong ko siya. Sabi niya, syempre, dun din sa may experience. And then, tinanong ko ulit siya. Sabi ko, ngayon ba, sa panahon ngayon, talagang nagbe-base pa rin yung iba ng kung saang school ka galing? Ganyan, ganon. Kung meron pa ba yung case na ganon, kung saang school ka galing, pag dito ka galing sa school na to, mas may chance ka. Pag dito ka sa school na to, mas hindi ka priority, parang ganon. So sabi sa akin ni Kuya Glenn, depende sa company. Pero may iba talaga mga company na tumitingin sa school kung saan ka nang galing. Di ba ang sakit? Binigay mo naman lahat pero hindi ka pa rin pinili. Di ba? Sakit ba? Di ba? Gustong-gusto mo eh. Gustong-gusto mo magtrabaho eh. Dito ba yan o sa labas? Di ba? Gustong-gusto mo magtrabaho pero talagang walang tumatanggap sa'yo. Di ba? Alam nyo, ganyan ang kalakaran dito sa mundo. Amen? Pero ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Hindi ka man piliin ng mundo, pero ang Diyos pinili ka niya. Amen? Kahit na ano pang katayuan mo sa buhay, ang Lord, siya ang pumili sa'yo. Iyon yung maganda eh. Pagdating sa Panginoon, hindi siya tumitingin kung matalino ka. Hindi siya tumitingin kung maganda ka. Hindi siya tumitingin kung magaling ka. Alam mo, kung titignan natin from Old Testament to New Testament, sino yung mga pinili ng Panginoon? Yung mga bulol? Yung mga mahina? Akalain mo yun, siya yung pinakamahina sa magkakapatid, pero siya pa yung naging hari. Diba? Kaya tignan mo yung katabi mo, hindi man kapili-pili yan ngayon. Ngayon lang yan. Pero, merong pumili dyan. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Okay, conclusion na po tayo.
Ayan. So, baba natin. Sabi dito sa ating verse, 1 Peter 2 verse 9 to 10, sabi dyan, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into marvelous light, who once were not a people, but now the people of God, who had not obtained mercy, but now you have obtained mercy." So pinapaalala sa atin ng Panginoon dito na yun nga, kung sa tingin mo hindi ka kapili-pili, sa harap ng Panginoon, pinili ka niya. Amen? So, wag mong ku-questionin yon. Ayan. So, sabi dito nga, kalakip ng pagpili sa atin ng Panginoon, merong mga pribilehiyo na binigay sa atin ng Lord. At the same time, meron siya mga duties and responsibilities na iniwan sa atin. Kasi nga, pinili ka ng Panginoon, hindi para maging display lang. Amen? Pinili ka ng Panginoon kasi meron kang gagawin. And hindi lang gagawin. Sabi ko nga, may mga privilege tayo bilang anak ng Panginoon. At ngayon, iyon yung makikita natin dito. Handa ka na ba? Tanungin mo katabi mo, handa ka na bang malaman yung mga privilege natin bilang mga pinili ng Panginoon? At the same time, yung mga duties na nag-aabang sa'yo. Ayan, so pakibaba. Sabi dyan, the privileges and duties of God's chosen people. So, meron lang tayong 4 na pag-uusapan. So, pakibaba. Sa point 1 natin, our privileges as God chosen people. So, ito yung 4 na yon. Una, chosen generation, royal priesthood, holy nation, and God's own possession. So, iisa-isahin natin siya. Sige, pakibaba. Sabi diyan, unang-una na pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay sabi niya doon, you are a chosen generation. Sabi diyan sa verse, Deuteronomy 7 verse 6 to 8, For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Verse 7, the Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other people, for you were the fewest of all people. Sabi sa 8, but it was because the Lord loved you and kept the oath His word to your ancestor that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Ayan. So sabi nga sa Old Testament, hindi pinili ng Panginoon ang mga Israelita dahil marami sila. At hindi niya rin pinili ang mga Israelita dahil konti sila. Pinili sila ng Panginoon dahil mahal sila ng Panginoon. At ito ang pinaka-good news dyan. Before, sabi nga ni Pastor Benji, yung chosen generation na to na pinili talaga is walang iba kundi ang mga Israelita. So ang pangako na yon sa kanila lang dapat. Kaya lang dahil sa katigasan ng mga Hudyo, ng mga Jews, nabigyan tayo ng pagkakataon bilang mga Gentiles. 'Di ba? So ngayon itong chosen generation na to is hindi lang siya point sa mga Israelita, kundi tayong mga Kristiyano. Hindi lang dito sa Baseco, hindi lang sa Manila, kundi sa buong mundo. Amen? So lahat tayo na naglilingkod sa Panginoon ay naging part na ng chosen generation na ito. Ayan, so pakibaba. Sabi dyan, chosen in Hebrew word, eklektos, means those selected or picked out, and in the scripture usually defines one who is the object of choice or divine favor. Divine favor is granted even to those unworthy of it. Ito yung pinakamasaya dyan overwhelm. Yung divine favor, nasabi dyan, granted even to those unworthy of it. Yung alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat. 'Di ba? Pero binigyan ka ng favor na Panginoon para maging part ng chosen generation na to.
Di ba? Ang laking privilege nun. Amen? At dapat yung privilege na binigay sa atin ng Panginoon na yan, hindi natin sinasayang. Amen? Ang sabi dito, sabi dyan, pakibaba, no matter what others think of you, ito ang tandaan mo, God choose you. Kahit ano pang tingin nila sa'yo, ang mahalaga, pinili ka ng Panginoon. Di ba? Kung ang tingin nila sa'yo, hindi ka magaling, hindi ka matalino, di ba? Hindi ka maganda, lahat na kinuha mo na, di ba? So lahat ng hindi, nasa'yo na, di ba? Pero once na tinawag ka at pinili ka ng Panginoon, isa lang ang sigurado natin yan, gagamitin ka niya sa paraang hindi mo inaakala. Di ba? Kasi pag pinili ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwan. Pinili ka niya para iiwan na bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na yan, malaki ka na. Hindi ganon. Pag pinili ka ng Panginoon, dahil meron siyang purpose. Dahil gagamitin ka niya saan? Siyempre, unang-una sa advancement ng kanyang kingdom. At tignan mo yung katabi mo. Di ba? Gagamitin niya ng Panginoon. May prayer tayo, di ba? SLC Luzon, Visayas at Mindanao. Di ba? Tapos yung una natin sa Marawi. Sinong ipapatapon natin doon? Di ba? So sabihin mo, handa ka ba? Amen. And next natin, sa chosen generation, isa sa pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi diyan, you are a royal priesthood. Sabi niyan, royal has to do with being related to the king. Priesthood has to do with special and unique access to God and the responsibility to represent Him to people. Alam niyo ba sa Old Testament, kung sino yung mga pinili lang doon before, sila lang yung pwedeng, alam mo yon, kumausap sa Panginoon. And kung ikaw mag-o-offer ka ng something offering sa ating Panginoon before, kailangan mo dumaan sa kanila kung sino yung mga pinili. Pero, dahil ito nga, yung privilege na ibinigay sa atin ng Lord, pagdating sa New Testament, nagkaroon na tayo ng unique access to God. Yung alam mo yun, hindi mo na kailangan mangumpisal sa kung kanino, direct ka na. Kung meron ka nagawang pagkakamali, direct ka na kay Lord. 'Di ba? So hindi mo na kailangang dumaan, humanap ng mediator. Amen? Ayan. And sabi diyan, you are royalty. Sabihin mo sa katabi mo, you are royalty. Lakasan mo, sabihin mo, you are royalty. Ganyan ka tignan ng Panginoon. Gusto ng Lord dito, kung paano kanya tingnan, gusto ng Lord, ganun mo rin tignan yung sarili mo. Amen? So bakit sinabi nito na you are royalty? Kasi ang ating Ama, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos na buhay, ay isang hari. Amen? So kung ang ating Panginoon Diyos na buhay ay isang hari, ikaw ay isang pangina. Parang hindi kayo sigurado kung ano kayo. Okay? So kung ang ating Ama sa langit ay isang hari, ikaw ay isang... Bakit pati yung mga lalaki, prinsesa? Ayusin nyo. Okay, ang daming lalaki, puro prinsesa yung naririnig ko. Okay, so kung ang iyong Ama sa langit ay isang hari, ikaw ay isang... Sabi nila, Prince. Prince. Okay. So sabi dito, kung ang tingin sa'yo ng Panginoon ay isa kang prinsesa, sabi dito, dapat act like it. Sabihin mo sa katabi mo, gumalaw ka bilang isang prinsesa. Hindi yung kung ano-anong klaseng galaw mo. 'Di ba? So dapat nakikita sa atin yung pagiging prinsesa natin. Amen? Kasi nga, hari yung, grabing privilege yun, yung anak ka nga lang ng presidente, di ba? Parang kahit saan ka pumunta, talagang, alam mo yun, talagang, uy, wag yan, si Kitty Duterte yan, wag mong subukan. Di ba? Wag mong subukan. Di ba? So kung ikaw, anak ka ng Panginoon, di ba?
So, dapat gumalaw ka bilang isang prinsesa. Ano pa? Manamit ka bilang isang prinsesa. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang prinsesa yan? Di ba? So, yung alam nyo, hindi ako mahigpit sa pananamit, no? Pero, sabi ko nga, yung pananamit natin, ilagay sa lugar. Kunwari, pupunta ka ng simbahan, alam mo na simbahan ang pupuntahan mo. Tapos, very, very, very short ka. Di ba? Kumbaga, di ba? So, kahit wala magpaalala sa'yo nun, dapat automatic. Di ba? Kung sa beach ka, sige, okay lang yan. Di ba? Wag naman dito yung iba pupunta ng beach tapos gusto nyo nakapantalon maligo. Wag naman ganon. Di ba? So tayo bilang mga prinsesa, prinsipe, dapat sa pananamit pa lang nakikita na yung kaibahan natin sa iba. Amen? Amen. And sabi pa dito, talk like it. So magsalita ka na parang isang prinsesa, hindi puro chismis ang inaatupag mo. Hindi puro paninira ang ginagawa mo. Magkukwento ka na lang buhay pa ng iba. Ang matindi nun, sinisiraan mo pa. Diba? Wag ganon. Sabihin mo, wag ganon. Anak ka ng Diyos. Diba? So, dapat hinay-hinay. Dito sa church, praise and worship ka. Pagdating sa labas, palamura ka. Diba? So, yung mga bago dito, hindi naman natin minamadali yun. Amen? Kasi naniniwala naman tayo na ang pagbabago ng isang tao ay nakaproseso yan. Diba? Yung unti-unti merong nababago sa'yo. Amen? Ayan. So, next natin, sabi dyan, I think, wala pa, excited. Sabi dyan, think like it. Dapat yung pag-iisip natin is katulad ng isang prinsesa. Diba? So, hindi kayong puro dahil ang anak mo ay ang ama mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Tapos ikaw parang sobrang ang negative mo sa lahat ng bagay. Ate, hindi ako magaling. Ate, hindi ako maganda. Ate, parang hindi ko deserve yan. Eh, sinabi nga ng Lord sa'yo, deserve mo yan. Para sa'yo yan. Tapos ikaw, hindi talaga ate, hindi talaga. Diba? So, sa pag-iisip pa lang, dapat dyan inaayos na natin. So, sabihin mo, para sa'yo yung topic ngayon. At ito pa, there's more. Taas ang kamay lahat ng mga princess natin dito. Woo! Ako yon. Sabihin mo, ako yung prinsesa na yon. Sabi dito, wait for a godly man who treats you like it. Maghintay ka ng godly man na kung paano ka tingnan at paano ka ituring ng ating Panginoon, ganun ka rin niya ituturing. Hindi ka papayag na hanggang chat-chat lang. No, very no. Di ako pang online lang. Hindi ka papayag ng meet up lang sa mall. 'Di ba? Tapos pag nagkakitaan, ate, nagkataon lang 'yon. 'Di ba? Hindi ka papayag na ganon. Amen. Hindi ka papayag na dadalhin ka niya sa kama hanggat hindi ka dinadala sa dambana. Amen. Whew! Sabihin mo, dambana muna. Mga babae, kausap ko ha. Dambana muna. Amen? Amen. Kaya kung hindi niya yon kayang ibigay sa'yo, pag-isipan mo, deserve ba niyan yung oo mo? Diba? Kung hindi deserve, wag mong paghinayangan yan. At syempre, taas ang kamay ng mga prince. Ay, nawala ang mga prince. Nawala ang mga natin, prince. Okay, taas ang kamay ng mga prince. Ay, parang hindi sila sigurado kung prince sila. Parang gusto nilang lumipat sa princess. So, yung mga prince natin, tandaan nyo naman. 'Di ba? Ang liligawan nyo, princess yan. Hindi yan basta-basta. Hindi yan kung sino-sino yan. Hindi yan kung sino-sino lang. Anak ng Diyos yan. Amen? Kaya ibigay mo naman yung the best na dapat niyang maranasan bilang isang nililigawan.
'Di ba? At habang nag-aaral kayo, mag-aral muna kayo. Ha? Aral-aral muna. Sabi nga doon, godly man. Kasi magkaiba yon sa church boy. Kaya ingat kayo. Iba ang godly man sa church boy. Amen? Baka akala mo godly na. Yung pala pa-aten-aten lang dito kasi nga, dinidisciple chick ka. Amen? Yung nag-hunting. Sino maganda dito? Sino? Di ba? Nag-hunting. Hindi discipleship ang pinunta. Disciple chick. Di ba? So, tumatanaw-tanaw. Kaya kayo ingat kayo dyan. Amen? Marami na mapagpanggap ngayon. Ayan. So, sabi nga, yun nga, gumalaw ka bilang isang anak ng Diyos. And next natin, sabi diyan, your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. Hindi nababawasan yung halaga mo dahil hindi lang nakita ng ibang tao yung halaga mo. Parang ganito, bakit ka magjojowa? Kasi nadagdagan yung edad mo. Kasi 30 plus na ako. Ganon. So, kailangan, oh my gosh, tumatakbo ang oras. Di ba? Kailangan ko na. Di ba? So, hindi ganon. So, kung hindi nila makita yung halaga mo, mas maganda na mag-stay single. 'Di ba? Kaysa ibaba mo yung standard mo para lang maabot nila. No. Big no. 'Di ba? Wag na wag mong ibababa yung standard na meron ka. Yung standard ng Panginoon. Amen? Ano ngayon? Kung lahat ng tropa mo, lahat sa cell group mo, in a relationship na, tapos ikaw wala pa. 'Di ba? Malungkot? Kara, malungkot ba, Kara? Okay, meron pa akong cell group na 28 na ba? Okay lang yan, ako 31 na. Okay, nag-age reveal na dito, di ba? So, wag na wag mong ibababa yung standard mo. Dahil lang, pagdating sa labas, ano yan? Kanya-kanyang ano yan? Kanya-kanyang, ako follower ako ng Boiling Water, follower ako ng Marcelo, chu-chu-chu, ganyan. So, nagbabasa ako din ng mga testimony, ng mga share nila ng, alam nyo, mga life. Doon talaga nai-inspire talaga ako na maging single. Nakaka-inspire, di ba? So, ayan. Alam ko kasi na princess ako ng Panginoon. Hindi tayo basta-basta. Ayan. So, kung hindi man maintindihan yun ng iba, bahala na sila. Pero sabi nga, your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. Amen? Isa malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. So, yung mga Disney princess natin dito. Ayan, yan sila, mga Disney. Kagalang-galang. Ayan. Next natin is isa sa pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon simula ng pinili tayo ay walang iba. Sabi niya, you are a holy nation. Sabi niya, a nation means we are a community of people gathered under a common government. Holy means we are separated from other people of the world, consecrated to God, unique and distinct. Pakibaba yung verse. Sabi niyan sa Philippians 3 verse 20, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Diba? So nabanggit na ito last week sa God's Ambassador ni Pastor Benji. Sabi niya, hindi talaga itong mundong ito ang tirahan natin. Kumbaga, ambassador tayo ni Kristo dito. Kumbaga, bit-bit natin ang pangalan niya para ipakilala sa buong mundo. Diba? So sabihin mo, dual citizen tayo. Kasi, citizen ka ngayon dito sa mundo, pero pag kinuha ka na ni Lord, doon na ang tunay na tahanan mo. Amen? At masarap yon kasi nga doon, wala nang problema. Di ba? Puro praise and worship na lang. Ayan. So, napakabuti ng ating Panginoon Diyos na buhay. And last natin, na pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi diyan, you are God's very own possession. Sabi diyan sa Revelation 5 verse 9,
And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. Anong maganda dito? Alam nyo ba, sabi diyan, you are God's very own possession. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Bakit? Kasi binili niya tayo sa hindi matutumbasan na halaga. Actually, hindi pera ang pinambili sa atin ng Panginoon. Anong pinambili sa atin ng Panginoon? With your blood, you purchase men for God. Amen? Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sa krus ng Kalbaryo, kaya naligtas tayo. Kaya nandito ka ngayon. Amen? Ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yon, merong namatay para sa'yo. Diba? So gusto ng Lord ipakita sa'yo na, anak, pag-aari kita. Hindi ka pag-aari ng jowa mo. Diba? Hindi ka pag-aari ng kung sino man. Ako ang may-ari sa'yo. Amen? Amen. And binanggit ko kanina sa verse natin, sa 1 Peter 2 verse 9 to 10, may binanggit doon, di ba? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. Tapos yung kasunod nun, kung babasahin natin, kung babalikan natin, sabi doon, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into marvelous light. Yung word doon na proclaim, ito yun hindi lang tayo binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon. Kaya niya tayo binigyan ng mga privilege na yon kasi meron kang gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang gagawin. Ano, parang, ay, prinsesa ako. Ay, ganito ako. Uupo ka na lang dyan, sitting pretty. So, hindi ganon. So, may ano yung sabi ng Lord doon? That you may proclaim. Pag sinabing you may proclaim, kailangan i-advertise mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kailangan makita sa'yo yun. At iyon yung pinaka-purpose natin. Sabi nga dito, God uses ordinary people for His extraordinary purpose. Merong plano ang Diyos sa atin ng mga ordinaryo na tao para gampanan yung purpose na binigay ng Lord sa atin. At iyon, yung pag-uusapan natin sa point 2 natin. Ano ba yung mga duties at responsibilities natin bilang mga Kristiyano? So, pakibaba. Sabi diyan, our duties as a God's chosen people is dalawa lang yan. Stand out and share the gospel. So, isa-isahin natin. Sige, pakibaba. Sabi diyan, isa sa duty natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ay to stand out as a Christian. Sabi, pakibaba sa verse natin. Sabi nga sa verse natin, Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, then you will be able to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So sabi dyan, wag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Diba? So ang gusto ng Lord dito, mag-stand out ka bilang isang Kristiyano. Alam niyo, ang pagiging Kristiyano, hindi yan makikita dito sa loob ng simbahan. Yung nagkakakanta ka dito, nagsasasayaw ka dyan, nagpipipicture ka dyan, kung ano-anong pinagagawa mo. Hindi doon makikita ang pagiging Kristiyano. Makikita ang pagiging Kristiyano mo kapag mag-isa ka na lang. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Di ba? Wala. Ito, Beshi. Tumatumbling si Beshi. Di ba? Anong ginagawa mo pag mag-isa ka na lang? Pag ang mga kasama mo sa labas, yung mga kaibigan mo na. Pag nasa trabaho ka, ano ni gagawa mo? Di ba? So, alam nyo ako, syempre meron naman talaga tayong mga kaibigan sa labas. Amen?
meron tayong mga circle of friends sa labas na kahit na sino sila, syempre hindi naman natin sila pwedeng layuan. Kasi pag nilayuan mo yung mga taong yan, sino mag-share ng word of God sa kanila? 'Di ba? So ngayon, dapat ikaw, matindi yung stand mo for what is right. Sabi nga doon, stand for what is right even if it means standing alone. Kahit mag-isa ka na lang, tayuan mo kung ano yung tama. Amen? So yun nga, may mga kaibigan ako, so nung nag-aral ako before sa Don Bosco, sa hi sir, kung nanonood ka man. Di ba? So may mga kaibigan ako dyan. So, syempre, yung sir namin, tropa din namin, kasi hindi nagkakala yung mga edad namin before. So, meron yan sila mga session. Yung mga manginginom dito, alam yan. session of truth. Yung mga session yan, sige, tatawag. Dito sa bahay ni ganito. Ganyan. So, dahil kaibigan ko sila, syempre, sasama din ako, di ba? Sasama ako. Pero ito yung tandaan nyo, magkaiba yung nakikisama sa nakikisama. Halos parehas kung babasahin mo. Pero magkaiba yung nakikisama ka sa kanila sa nakikisama ka sa kanila. Siyempre, hindi maiiwasan yon pag inuman. Sige na, isa lang. Birthday ko naman, di ba? Pagbigyan mo na. Ito pa yung malupit. Para namang hindi ka kaibigan. Di ba? May mga ganun pa silang drama, di ba? Para lang mahikayat ka na uminom. Eh, ikaw naman, mahinang nilalang. Sige, isa lang di ba? Pagkatapos, hindi ka na makalakad. Di ba? So, tayo bilang mga Kristiyano, ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong bibigyan ng daan ng kaaway para maakit ka. Kasi naniniwala ako, yung session na yon, pag pinagbigyan mo ng isang beses yon, kasi nga, hindi ka daw kaibigan pag hindi mo pinagbigyan. O dahil kaibigan mo sila, sige, isa lang. Sa susunod ulit na session yan, pag nagpatawag, hindi ka na makakahindi. Kasi alam nila, marupok ka. Alam na nila yung kiliti mo, na kapag kadrinamahan ko to, bibigay to. 'Di ba? So dapat, sa umpisa pa lang, you know na kung ano yung limitation mo. Walang problemang sumama ka sa kanila. Pero dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Kasi mismo nga ang ating Panginoon, di ba, sumasama naman siya before. Di ba, yung mga pag nakikita siya ng mga sacerdote, bakit siya sumasama sa mga gano'n, no? Which is dapat hindi. Di ba, may mga scenario na ganyan sa New Testament. Di ba? So ngayon, ito lang yung sinasabi ko sa mga handle ko. Kung hindi ka strong enough na sumama, kumbaga pag sumama ka, alam mo na mapapa-oo ka nila, huwag kang sumama. Pero kung alam mo yung stand mo na kaya mong mag-say ng no sa kanila, kahit itakwil ka nila bilang kaibigan, then sumama ka. 'Di ba? So kasi, sabi nga doon, sino dito nakakita na ng unyango? Oh, excited ulit. Unyango. Sino nakakaalam ng hunyango? Taas ang kamay. Alam niyo yun? Sino nakakaalam ng hunyango? Siyempre, yung mga nasa second service, alam yun. Yun yung animal na kapag kadumikit siya sa isang bagay, kinokopya niya yung color, tapos hindi mo na siya makita. Tapos pag dumikit siya ulit dito, kung na dumikit siya sa puno, magiging kakulay niya yung puno. Pag dumikit siya sa'yo, magiging kakulay kanya. Di ba? Pag dumikit siya kung saan, magiging kakulay kanya. So sabi sa atin dito, huwag tayong maging isang tulad ng isang hunyango, na kung saan ka madikit, nagiging katulad ka nila. Amen? Dapat, tayo yung Kristiyano na kahit dumikit ka doon sa mga kaibigan mo na yan, nakikita pa rin yung kaibahan mo. Hindi lang yun sa mga kaibigan natin sa labas. Ultimo, dapat lalong-lalo na sa social media. Amen? Social media, yung mga kung ano-anong pinopost dyan. Di ba? Yung mga pala-post dyan. Di ba? Na hindi mo alam kung broken-hearted ba, kung in love, hindi mo malaman. Di ba? So, dapat sa social media account pa lang natin, kasi iyan na yung trend ngayon eh. Di ba? Kasi halos lahat, ultimo bata, matanda, lahat gumagamit niyan. Di ba? So, dapat sa social media pa lang natin, nakikita na yung kaibahan mo sa ginagawa ng iba. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon.
Nakita ata ni Ate Joy yung post mo. Di ba? So, nakaka-inspire mag-follow eh. Di ba? So, dapat tayo sa mga posting natin, hanggat maaari, alam niyo yon yung merong magchat-chat sa'yo na, ate, alam mo, nakaka-inspire yung mga post mo. Alam mo, down na down ako ngayon, pero nung nabasa ko yung post mo, bigla akong nagkaroon ng, alam mo yon, parang bigla akong natauhan, nagkaroon ng chance. Actually, merong mga ganyan na nagchat-chat sa akin. Minsan, mga kilala ko, minsan, mga hindi ko kilala. Di ba? So, dapat ganon. Kumbaga, sa mga posting mo pa lang, tayong dami nating post sa mga ano natin, sa Salt and Light na page, sa Redefine na page, ang dami nating page, di ba? Sa Mission na page, sa Turning Point na page, di ba? Sa 4 na page na yon. Ano mga pinagpipaste mo? Kamusta ng beshi ko? Di ba? Ano mga pinagpo-post mo? Nagulat na ba lahat? Di ba? Gulatin mo sila. Di ba? Mga ganun-ganun na nababasa mo. Di ba? So sana magkaroon din tayo ng heart pagdating sa pag-share ng mga verse, mga quotations na ganyan. Okay, so isang malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kasi nga, sabi ni Pastor nung nakaraan, we are ambassadors of Christ. So meron mga taong nakatingin sa atin. Merong mga taong nagbabantay sa atin. 'Di ba? So sabi ko nga dito kanina, shinare ko kaninang umaga. Meron akong isang handle ko. So part siya ng 1728. Bigla siyang nag-chat sa akin. Hindi ko matandaan kung nung isang araw pa. Siya sa akin. Nagulat ako. Kasi sabi niya, me! Parang damang-dama ko yung me! Me! Tapos biglang sabi niya, sorry! Sabi niya gano'n. Hindi ko sinasadya. Talagang ano lang daw siya. Basta hindi niya raw sinasadya, sabi niya. Kasi yung sa my day ko, nag-my day ako nang naka-bad finger ako. Sabi niya gano'n. Sorry talaga, sabi niya. Buburahin ko na lang po. Sabi niya gano'n. Pero nakakatuwa. Kasi itong taong to, itong batang to, 1 month pa lang siya inside the cell group. And parang, I think 1 month, tama ba? Wala dito. So, 1 month siya inside the cell group. Pero alam mo yon, meron na siyang, kumbaga, iyon kasi yun eh, yung mga tao sa labas, kahit ilang beses sila mag-post ng nakabad finger, wala silang pakialam. 'Di ba? Kahit ilang beses sila magmura sa labas, wala silang pakialam. Pero dahil tayo na nakakaparinig ng salita ng Panginoon, na tinuturuan tayo dito, alam mo yon, pag nakagawa ka ng pagkakamali, alam mo agad na mali yun. 'Di ba? Ikaw na yung nag-initiate na ay mali itong nagawa ko. Unlike before, na nung wala ka pa dito sa church, makapag-inom ka, walang makakapigil sa'yo. Makapanigarilyo ka, walang makakapigil sa'yo. Amen? Pero ngayon, alam mo na meron ng mga taong pwedeng tumingin sa'yo. Di ba? Tapos bigla ka na lang i-chat niyan. Ako, ganun eh. Pag kunwari meron akong nakitang mga post na medyo off, screenshot ko yan, tapos isi-send ko dun sa nag-post. Tapos kinakabahan na sila. Kasi nakakatakot daw ako, sabi nila. Di ba? Sabi nyo nakakatakot ako. Di ba? Pero hindi po ako nakakatakot. Di ba? Kasi nga, merong mga nakabantay sa atin. Di ba? So, mahalaga na nakikita sa atin na talaga meron hindi, sabi ko nga, hindi man 100% na pagbabago, pero paunti-unti meron nagbabago sa'yo. Yun naman yung mahalaga dun. Amen? Amen. Okay, and last natin, sa duty and responsibility natin, ay walang iba kundi share the word of God to other people. Sabi diyan sa Mark 16 verse 15, and he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Ayan. So, ang utos sa atin ng Panginoon, go! Humayo ka, magpakarami. Sabi nga sa Great Commission sa Matthew
Matthew 28 verse 19, di ba? So go, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon doon. So, pero dito, pagdating dito sa share the word of God, lagi niyong tatandaan na hindi mo kailangan ng position, hindi mo kailangan maging leader para ka mag-share ng word of God. Kasi kahit wala kang position na yan, pwede ka mag-share ng salita ng Panginoon sa iba. Kasi isa yan sa pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Lord. 'Di ba? Kaya wag mong hintayin na kailan bang encounter. Next year pa yung encounter. Pag nag-encounter ako, magiging leader na ako. So hindi mo na kailangan hintayin yun. Di ba? So sige, sabihin natin, hindi lahat magaling mag-share ng word of God. Di ba? Natulad ni Moses, sabi, uutal-utal, hindi ko kayang magsalita. Di ba? Bakit ako? Why me? Why me? Di ba? Bakit ako hindi ko kaya yan? Di ba? So kung hindi mo kayang mag-share ng word of God sa iba, anong sabi ni Pastor nun? Gamitin mo yung testimony na meron ka. Na dapat nakikita sa'yo. Sabi ko nga kung paano ka gumalaw, kung paano ka kumilos. Tignan mo, magugulat ka na lang merong magchat-chat sa'yo. Ate Joy, baka pwede mong isama yung anak ko dyan. Bakit sila nag-approach ng ganun? Kasi alam nila na pag sumama yung anak nila dyan, titino ang buhay niyan. Kasi nga nakita sa'yo na matino ang buhay mo. Di ba? Hindi yung pag ini-invite mo, ayaw pasamahin sa'yo. Bakit ayaw pasamahin sa'yo? Di ba? Tanungin mo sarili mo, bakit ayaw pasamahin sa'yo? Anong nakikita sa'yo? Amen? Di ba? So, wag tayo magsawa na mag-share ng salita ng Diyos sa iba. Kasi isipin mo na lang, kung yung ibang tao before, yung mga alagad ng Diyos before, yung disciples niya, 12 disciples, tapos and so on, kung sila naging tamad sa pag-share ng Word of God, tingin mo nakaabot sa atin yung salita ng Diyos? Hindi. Kung hindi nakaabot sa atin, tingin mo nasan ka ngayon? 'Di ba? Baka nasa labas ka na kung ano-anong pinagagawa mo. Baka nasa labas ka na, isa ka ng dakilang ina, tapos 15 years old ka pa lang. 'Di ba? Kaya ito yung lagi kong sinasabi, huwag tayong maging madamot sa next generation. Kasi hindi habang panahon buhay ka. Amen? Hindi habang panahon malakas ka. So kung hindi ka nag-share ng Word of God, pag kinuha ka ng Lord, sinong magtutuloy ng ginagawa mo? 'Di ba? So mahalaga na kunin ka man ng Lord ngayon, Lord, take me now ASAP. 'Di ba? Kasi alam mo na meron kang legacy. Na merong legacy na kahit kunin ka ng Panginoon, magpapatuloy ang gawain. Kasi nga, marami kang nasyera ng salita ng Diyos. Amen? Di ba? Kaya wag tayong, alam nyo, every time na kumbaga, sabi, sa TP, bawal na ang 12 years old. Tama ba? 12 years old, bawal ang 12 years old. Pero, before, sabi ko, 12 years old, bawal kasi dapat pasok pa yun sa kids. 12 years old pababa, sa kids department pa sila dapat. Pero alam nyo, I just realized na sa generation ngayon, pabata na ng pabata. Magugulat ka, grade 6, may mga jowa na. Grade 5, may mga jowa na. Kamusta naman yung mga 30s dyan? Di ba? Kamusta yung mga 20s na malapit na maging 30s? Di ba? So, nakakalungkot. Kasi, lagi kong sinishare ito sa, ang dami ko nang na-share ng Word of God. Sabi ko, alam nyo, ulitin ko ulit ngayon. Sino yung pinakabata na nabuntis? Ilang taon? Ilang taon yon, Diana? Ilang taon yon? 9 years old. According to PSA. Philippine Statistics Authority. Tama ba? So according to PSA, ang pinakabata na natala na ng anak ay 9 years old. Isipin mo, 9 years old. Ako nagcha-Chinese garter pa ako noon. Nagluluto-lutuan ako noon.
'Di ba? Nagte-text pa ako noon kasi 'di ba naman uso ang cellphone before. 'Di ba? Tignan mo yung katabi mo, ilang taon na 'yan? 'Di ba? 25 na po pero mukhang 13. 'Di ba? 'Di ba? So kaya ito yung ano natin eh, ito yung encouragement sa atin na wag ka mamili ng taong shesheran mo. 'Di ba? Pabata na nakakalungkot, pabata na ng pabata ngayon. 'Di ba? Dati sa high school lang, ngayon pati sa elementary kung ano-ano nang pinagagawa nila. 'Di ba? Magugulat ka na lang, talagang doon ka magulat sa ginagawa nila. 'Di ba? So meron nga mga ganyan na mamaya makikita nyo. Okay. So, wag tayong magsawa na mag-share ng Word of God sa iba. 'Di ba? Kasi hindi ka tinawag ng Panginoon para sarilinin mo yung pagmamahal na natanggap mo sa Kanya. Pinili ka, tinawag ka ng Panginoon para gamitin sa ibang tao na akayin sila at maranasan din nila yung pagmamahal na naranasan mo. Amen. 'Di ba ang sarap? Ang sarap na alam mo sa sarili mo na mahal ka ng Panginoon. Na kahit na ano yung nakaraan mo, ano yung mga pagkakamaling nagawa mo, alam mo na tinanggap ka ng Panginoon. 'Di ba? So ang gusto ng Lord, gamitin yung buhay mo na yan para abutin din yung ibang tao at maranasan din nila yun. At ngayon sa ating conclusion, makakarinig tayo ng isang testimony. So tinatawag ko siya. Nasaan ka na? Tawagin ko si Ate Marie. Sige, pakibaba pa. Sige pa. Isa pa. Good evening po. I'm Marie Joyce Giray, 728 leader. Nagsimula po ako mag-church noong 2019. Nag-stop po ako ng 2 taon. Kakabalik ko lang po last year, March 2022. At isa rin po ako sa mga nag-encounter last July 2023. Batch Prophet Like Moises po. Bago po ako matid ng encounter, meron po akong someone. Pero isa po siyang babae. Yes po, parehas po kaming babae. Ini-entertain ko po siya, nagchat-chat po kami for 2 years. Tapos ito nangyari po yung encounter. Madami pong realizations. Doon ko po na-realize na mali yung ginagawa ko. I mean, na-realize ko naman siya dati na mali, pero parang sa akin kasi dati wala lang since hindi pa naman ako serious nun sa pagsiserve kay God. Tapos parang lulubog-lilitaw lang po ako sa church. Thankful ako kay God kasi binigyan niya ako ng chance na bitawan yung kasalanan ko tapos totoong mag-repent sa Kanya. Kaya nung paglabas ko po nung church, nag-decide ako na i-cut na yung taong yun, na itigil na kung ano man yung meron kami. So chinat ko siya, sabi ko sa kanya, mali yung ginagawa namin, tapos kailangan namin itigil yung relationship na yun. Nirespect naman niya yung decisions ko at hanggang ngayon wala na kaming communication. Sinabi ko rin sa mga leaders ko yung past ko kay Ate Joy tsaka kay Ate Ellie kasi gusto ko pong magsimula ng walang tinatago. Hindi po naging madali yung process since na-attach na ako dun sa tao na yun. Pero naniniwala ko, nakasama ko si God, tutulungan niya akong mag-heal. And promise ko rin sa sarili ko na I will step out in faith and depend upon the promise of Jesus Christ to save His people from their sins. Nasa kabila ng mga kasalanang meron ako, patuloy pa rin akong tinatanggap ng Panginoong Hesus. And now, I am currently handling a cell group. Jesus entrusted me 2 disciples under my care. Sabi nga sa aking life verse sa Matthew 19 verse 26, but Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Kung sa tingin mo hindi ka magbabago, tapat ang Diyos. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. All you need to do is to obey. Bitawan ang dapat bitawan. All glory belongs to Him. Maraming salamat po. Amen.
So, hindi siya umiyak ngayon. Kanina, nakadalawang service siya. Wala akong tissue. Di ba? So, alam nyo, after ng encounter, chinat ako nung batang ito. Sabi niya sa akin, Ate Joy, pwede ka bang makausap? So, kung gusto nyo ng kausap, pwede nyo po akong i-chat kasi talagang isa yan sa hilig ko. I love listening talaga. Yung mag-share sila sa'yo, iiyak sila sa'yo, at the same time, mag-a-advise ka sa kanila. So, gusto ko na nga pag-aralan about sa counselor eh. Di ba? So, sa inyo, Ate Joy, kausap tayo, di ba? So, usual, kasi nga, ang usual na gumagawa is yung mga handle ko talaga. Which is siya, handle ko rin naman. Pero may ibang may handle sa kanya na handle ko. Ang gulo, di ba? Okay. So, sinat niya ako. And then, sabi ko, sige, punta ka dito sa bahay, usap tayo. And then, yun, to make the long story short, pumunta siya sa bahay, nag-usap kami. Sabi niya sa akin, ate, meron akong someone. Uy, someone. Alam niyo, hindi na ako nagugulat pag may umaamin sa akin na merong someone, some two, some three. Hindi na ako nagugulat. Kasi nga, youth ang hawak natin eh. Kumbaga parang nagiging normal na yan sa galawan sa labas. 'Di ba? Pero ang nakakalungkot, pati sa loob ng church, parang nagiging normal na siya. 'Di ba? Which is dapat hindi. 'Di ba? So yun, sabi ko, okay. So meron kang someone, di na ako nagulat. Pero nung sinabi niya, babae din, te. Gulatin mo ako, ginulat niya ako. So, nalaman ko babae, anong status, ganyan, ganon. So, kinento niya sa akin, and so on, and so on. 'Di ba? So, ito yung nakakatuwa. 'Di ba? Kung meron man sa atin dito na minsan nang nawala ang identity mo, 'di ba? Tinawag ka na ng Panginoon before. Sabi niya, 'di ba? Na-attend na siya dito, tapos nawala na naman siya, tapos bumalik na naman. Usually, ganun yung nagiging routine natin 'di ba? So, nawawala, babalik, nawawala, babalik, 'di ba? Buti na lang talaga nandiyan yung unconditional love ng Panginoon sa atin. Kasi kahit ilang beses kang lumayo, pag bumalik ka, tatanggapin ka niya with open arms. Amen? So, kung minsan na nawala sa'yo ang identity mo, bakit? Dahil sa mga struggles na pinagdaanan mo sa buhay. Bakit parang sobrang hirap mabuhay sa mundong ito? Ang daming problema. Dito nga lang sa church natin eh. Di ba? Ang dami nang na-hospital. Di ba? Kung kaka-hospital lang nito, ito na naman. Namatay si ganito, ito na naman ang susunod. Sobrang daming struggle. Yung iba sa choices natin. Yung mga bagay na pinipili natin. Di ba? Yung iba dahil nasaktan, umalis na sa church. 'Di ba? Nasaktan ka lang pero hindi ka pinako sa krus. 'Di ba? Ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesukristo pinako sa krus, pero hindi siya, alam mo 'yon? Let your will be done, sabi niya sa Panginoon. Sabi niya sa Lord, kung pwede mo lang alisin ang saro ng paghihirap na 'to, sabi niya, 'di ba? Kung pwede mo lang alisin. Pero anong sinabi niya kasunod? 'Di ba? So, yung iba dito, nasaktan lang, umalis na. At ang matindi, ito yung isa sa nakakalungkot. There are times na napapagod ka ng mag-serve sa Panginoon. 'Di ba? Minsan, pag nakakaramdam tayo ng pagkapagod, yung iba nagpapahinga, which is good. Pag napagod ka, magpahinga. Kaya lang yung iba, pag nagpahinga, natutuluyan na. Hindi na nakakabalik. Kaya ka pahinga, para ma-regain yung strength na nawala sa'yo. Tapos pagkatapos nun, back to normal, back to reality, na magsaserve ka ulit sa ating Panginoon Diyos na buhay. 'Di ba? So, dito, nire-remind sa atin ng Panginoon na anak, ako ang tumawag sa'yo. Kahit ano pang nakaraan mo, kahit sa tingin mo, napakadumi mong tao, kahit sa tingin mo, ganyan ang ginagawa mo, ako ang tumawag sa'yo. Kaya gagamitin kita sa pamamaraan na hindi mo inaakala. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam 'yon na akala mo ikaw yung pinakamahina, hindi ka matalino, hindi ka maganda, hindi ka magaling. Pero tapos ikaw yung ginagamit ng Panginoon, ikaw yung nagsusong lead dito, ikaw yung sumasayaw dito, naglilid ka ng tao. 'Di ba? Hindi kasi 'yun sa dahil magaling tayo eh. Dahil 'yon sa mga opportunity na binigay sa atin ng Panginoon na makapag-serve tayo sa Kanya. Amen? Kaya bilang mga Kristiyano, maraming pribilehiyo, 4 lang binigay ko, pero maraming pribilehiyo pa na binigay sa atin ng Panginoon.
At marami din tayong duties and responsibilities na dapat gampanan. 'Di ba? So nakakatuwa. Kasi ngayon, dati, ganun yung past niya. Ngayon, nag-handle na rin siya ng people. Nag-share na rin siya ng word of ibang mga kabataan. 'Di ba? So tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng Panginoon. 'Di ba? Dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Amen? So sabi dito sa verse natin, sabi dyan sa John 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you. And appointed you," yung mga privilege natin na yan, "that you should go and bear fruit." Bear fruit, yung purpose natin and your responsibility natin. "And that your fruit should remain, and whatever you ask of the Father in my name, He may give to you." Ngayon ko lang na-realize, dun sa whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Bakit maraming prayer ang akala mo hindi tinutugon ng Panginoon? Yung bakit ang tagal-tagal na tong prayer ko na to, bakit hindi mabigay ng Panginoon? Napakalinaw. Merong command. You should go and bear fruit bago ibigay ng Diyos sa'yo yung hinihingi. Huwag kang hingi lang ng hingi. Amen? So ngayon, tayo'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa nandirito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng mga pribilehiyo na ibinigay mo sa amin, O God. And we are so very thankful, Panginoon, dahil sa dinami-rami ng tao dito sa mundong ito, Panginoon, isa kami sa pinili mo, O God, upang makapaglingkod sa'yo. Kaya Lord, bilang iyong mga pinili, Panginoon, nakahanda kaming gampanan anuman yung mga responsibilities na dapat naming gawin bilang isang anak mo, O God. And Lord, bigyan mo kami ng heart, Panginoon, na talagang gawin, Panginoon, yung mga bagay na iyon, O God. Na huwag kaming matakot, Panginoon, dahil alam namin na anuman aming pagdaanan, O God, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Na sa lahat ng laban ng buhay, Panginoon, kasama ka namin, O God, sa hirap man o sa ginhawa, O God. Kaya Lord, maraming salamat sa mga oras na ito, O God. Sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.